Hello guys, Cancer sign. Kamusta kayo guys? Magbasa tayo ng cards para sa inyo. Yung reading natin is para sa week 1 ng October, okay? Para sa inyo mga Cancer sign. So, start na tayo. Pero magpapaalala po muna ako na this is a general reading guys. Pwede kayo mag-resonate, pwede rin pong hindi. Kukunin nyo lang po kung ano yung magre-resonate sa inyo and leave the rest para dun sa iba nangangailangan ng messages sa reading na to. And paalala po guys na itong reading ko sa inyo is libre lang po ito. Okay? So, nagre-read lang ako ng cards para sa inyo pag may free time ako. Actually, busy rin ako sa work ko. Kaya lang, kung bakit kasi ako nagre-read ng cards guys, ginagawa ko kasi ito sa sarili ko. And then, naisipan ko na i-share din sa inyo yung aking nalalaman sa pag-read ng cards. So, kaya ako gawa ng channel ko dito sa YouTube. Pero hindi po ako naniningil, okay? Hindi rin po ako humihingi ng mga donations para sa mga cards. Bumibili po ako ng sarili kong cards and kung meron po akong gusto, kasi medyo mahal po kasi talaga yung mga cards na ganito. So, pag meron akong nagugustuhan, pinag-iipunan ko siya guys. And hindi ko po kailangang manghingi ng donations para sa mga manonood dito sa channel na to. Okay, so free lang po itong reading ko para sa inyo guys. And ano lang naman to guys, parang gabay lang sa atin, sa everyday life natin. Nasa sa inyo naman yun kung maniniwala kayo o hindi. Kasi ako, naniniwala kasi ako dito. Kaya, kumbaga parang interesado talaga ako sa mga cards. Kumbaga, ito yung passion ko guys. So, gusto ko lang i-share sa inyo and para baka sakaling makatulong yung mga nangangailangan ng mga advices, small advices, kahit papano matulungan natin through this sa pagbabasa ng cards, no? So, hindi po ako naniningil guys. Ulitin ko. And hindi rin po ako tumatanggap ng mga personal readings. Pero siguro, soon, pag medyo malaki na yung ating marami tayong subscribers, baka magkaroon ako ng libre na reading. Magpaparapol tayo, libre reading lang po para sa kanya personal. So, soon pa po yun, no? Hindi pa ngayon kasi inaayos ko pa rin yung schedule ko dahil busy rin po ako sa trabaho ko guys. So, paalala ko lang po yun sa inyo guys Pasensya na kayo kung medyo matagal yung aking intro kasi baka kasi yung iba kasi nagme-message sa akin ng ng pagpaparead, hindi po talaga ako tumatanggap ng reading. And ayoko pong ma-involve sa mga ng pera-pera dito sa pagbabasa ko kasi libangan ko lang to guys. Gusto ko lang i-share sa inyo yung nalalaman ko sa mga cards. Kasi ginagawa ko to sa sarili ko. Okay guys? So, yun lang. Maraming salamat sa pag-subscribe niyo sa channel ko guys. Na-appreciate ko po kayo. Thank you so much guys. So, kung ano lang po yung mag-resonate sa inyo, yun lang po yung kukunin ninyo guys. Okay? And, nasa sa inyo naman yan kung maniniwala kayo dun sa mga nababasa natin. Okay? Kung ano lang naman yung lumabas sa cards nyo, yun lang naman din talaga yung sasabihin ko para sa inyo. Okay? So, let's start. Thank you so much guys. So, para sa mga Cancer, yung reading natin para sa week 1 ng October. Ano po ba ang magiging sitwasyon ng ating mga Cancer? Or ano po ba ang situationship ng ating mga Cancer this time? And ano po ba yung important na message na dapat nilang malaman sa reading na to? Okay guys. So yun lang. Mag-start na po tayo. Okay. Dalawa naman tong cards na bumabasa. Kunin natin yan. Meron kayong 4 of Wands guys. Napakagandang card nito. 4 of Wands is home. Okay. So pwede rin po itong parang pagbabalikan ng isang couple, no? Okay?
Puwedeng yung iba sa inyo ikakasal pa lang o kasal na, okay? So, some of you, magkakaroon ng celebrations 'no, sa buwan ng Oktubre. Okay guys, and I feel na some of you, twin flame niyo na yung person niyo. Kasi divine union 'to guys, twin flame card, soulmate card, okay? So, I feel na yung iba sa inyo, na-meet niyo na yung inyong mga yung person na para sa inyo. So, siguro kaya may celebration sa buwan ng Oktubre, baka yung iba sa inyo ikakasal na, no? So, magkakaroon ng mga parties, gatherings, kasama yung person niyo, okay? And then, meron kayong Queen of Cups. Queen of Cups is someone na very mahabagin, na guys. Very warm, mapalakaibigan tong person na 'to, and very kind 'no, mabait siya guys, and very supportive itong klase ng person na 'to, okay guys, and malakas yung intuition niya guys. So what else, ano pa po ang situation ng ating mga Cancer? Bumukas naman 'to, kunin natin. Ay, Queen pa rin 'to guys. Queen of Pentacles, wow. Queen of Pentacles is someone na very generous, caring, nurturer. Hindi siya gala guys, homebody lang tong person na to. Magaling siya meron siyang good business sense, no? Very practical and independent kind of person na guys. Maalaga. So what else? Para sa ating Cancer sign, angel spirits. Very compassionate ang ugali ng iba sa mga Cancer na guys. So, pwedeng si Queen of Pentacles siya guys, no? Maprotekta sa kanyang sarili, guys. And yun, mapagmahal tong person na to. And then, meron kayong Seven of Cups. Okay. Seven of Cups naman po is someone na itong person na to, mahilig siyang mag-daydreaming, wishful thinking. Maybe, pwedeng kayo to, no? Pwedeng iniisip nyo yung future ninyo. Marami kayong plano sa buhay ninyo na guys. And yung iba, dahil sa dami ng plano, dami niyang gustong gawin sa kanyang life, hindi siya makapag-decide kung alin ba talaga. No guys, nalilito siya. Very confused yung person na to. Kasi marami siyang choices. No? Hindi niya alam kung ano uunahin niya. Kung yung pagmamahal ba, trabaho ba, business ba. Marami siyang choices sa kanyang life. Marami siyang gustong gawin. Lagi siyang marami siyang iniisip. And then, searching for purpose sa life niya. No, guys? Itong person na to. And then, what else? Ano pa po ang situation ng ating Cancer? Uy! Wow! Soulmate to guys. See, twin flame, and then King of Pentacles and Queen of Pentacles is here. So, positive na soulmate. Some of you mga Cancer sign, no? Soulmate kayo ng person ninyo. King of Pentacles is very abundance ng person na to guys. Prosperity, very faithful, ambitious, very kind din, no? Parehas sila ni Queen of Pentacles. Wow, ang ganda. Ang ganda ng nito, partnership. Magaling din sa business to si King of Pentacles. I feel na yung person niyo is may business na, no? Businessman or businesswoman. Very protective, good provider din siya guys, and mapagkakatiwalaan. Wow. Ang ganda naman ng character ng mga person dito.
kay Cancer. So what else? Ano pa po ang nangyayari sa ating mga Cancer? Angel spirits. I feel some of you sa month of October, ikakasal na kayo ng person ninyo, no? And perfect yung inyong, partnership ng person nyo. Maybe marami sa inyong naiinggit na mga kaibigan nyo. Kasi very perfect yung inyong samahan ng person mo. Very compatible kayo. And may malakas kayong attraction sa isa't isa ng person na to. You love each other. Deeply feelings yung nararamdaman nyo sa isa't isa ng person mo. Yeah, guys. So, what else? Kaya lang meron ditong person na marami siyang choices. Siguro pinag-iisipan or parang nagda-doubt pa siya, no? Kung magpapakasal na ba siya or hindi. No? But some of Cancer is decided na magpakasal, no? Pero meron ding mga Cancer na parang indecisive pa sila, no? Hindi nila alam, hindi pa sila sure kung magpapakasal na ba sila sa person nila dahil marami silang gustong gawin sa life nila. Okay, guys. So, what else? Angel spirits. Ano pa po? Ano pa po ang mangyayari? Situation ng ating mga Cancer. Cancer sign. Uy. Knight of Pentacles. Knight of Pentacles is very practical and mapagkakatiwalaan. Same ni King of Pentacles. Very hardworking, pasensyoso. Itong person na to, no? And committed siya, guys, pagdating sa kanyang work, pagdating sa kanyang mga businesses, pagdating sa kanyang relasyon, pagdating sa kanyang pamilya. Very committed tong person na to. Very conservative. And maybe, yung iba sa inyo, no? Kung hindi kayo nag-uusap dahil maybe nakakaroon ng slight lang na tampuhan dahil siguro nararamdaman ng isa na parang hindi siya pina-priority, no? Dahil yung isa nga ay maraming choices sa kanyang life, marami siyang gustong gawin. Maybe yung person na yun gustong makipag-usap sa inyo, no? Okay, so what else? Maybe merong ganong sitwasyon dito na magkasama kayo ba't hindi kayo nag-uusap? Kasi nararamdaman ng isa na hindi siya yung priority. Kasi nga yung isa, maraming gusto pang gawin sa kanyang life, no? So, what else, angel spirits? Ano pa po ang situation nangyayari sa ating mga Cancer o mangyayari sa buwan ng Oktubre? Uy, reverse naman siya ng 10 of Cups. Reverse po ng 10 of Cups is, okay, maybe some of you, no? Kaya siguro merong okay, kaya siguro merong gusto makipag-usap, no? Kasi merong person dito na hindi masaya. Okay, hindi masaya yung pagsasama nila ng kanyang person. Okay, and yung iba sa inyo nagkaroon ng separation, divorce, nagkaroon ng disharmony sa kanilang pagsasama, nagkaroon ng conflict, naging broken family. Okay, siguro kasi nga merong person dito na parang pinili niya yung kanyang mga gusto sa buhay kaysa dun sa person niya. Kaya nakapag-decide na maghiwalay na lang sila. No, guys? And then, the moon. Okay. Okay, kasi yung person na yun, feeling niya, nililinlang lang siya. Okay? And may mga tinatago yung person niya sa kanya. Okay, guys? Siguro nga kasi hindi siya nagsasabi ng totoo dun sa person niya. Kaya yung person na to, feeling niya maraming tinatagong sikreto sa kanya yung person niya. Kaya ang nangyari, naging unhappy home o naging unhappy yung kanilang pagsasama.
no guys, kaya nagkakaroon ng conflict, nagkaroon ng disharmony sa relationship nila, and then yun, nag-separate, nag-divorce yung iba sa inyo, no? Naging broken family. Okay guys, yun po yung ibig sabihin ng cards ninyo, no? So, bottom of the deck ninyo is Eight of Swords. Eight of Swords is, okay, someone na parang nag-overthinking and overanalyzing sa naging sitwasyon nila ng person niya, no? Feeling trapped itong person na to, and helpless, okay? And then, yung person na to parang na-stuck siya. Stuck, afraid to take action, yung person na to. Kaya siguro, okay. I feel na yung maraming gustong gawin, yung nakaramdam nito, na parang na-trap siya, no guys? Parang nangyari self-sabotage, yung kumbaga iniisip niya na dapat nangyari sa kanya yung ganon, pero hindi nangyari. Dahil siguro pinasok niya na yung buhay may asawa, no? Kaya ang nangyari, naging unhappy home. Hindi naging successful yung relationship nila ng person niya. Napunta sa paghihiwalay, napunta sa conflict, na guys. So, mag-pull pa tayo ng another cards para sa reading nyo, no? Let's go deep pa sa inyong reading. Ano pa po ba ang mangyayari sa ating mga Cancer sa buwan ng Oktubre? Gumamit ako ng ibang cards guys, no, to clarify itong cards or situation ninyo, no guys. So, dalawang klase yung situation dito. Merong magpapakasal sa buwan ng Oktubre. Meron naman na parang naging conflict yung pagsasama, and then pwedeng mapunta sila sa paghihiwalay or broken family, no guys. Kasi hindi na maganda, hindi na masaya yung pagsasama nila dahil nakafocus yung isa sa marami, sa mga choices niya, sa mga gusto niyang gawin sa buhay niya. No guys, so what else? Meron kayong Seven of Wands. Seven of Wands is someone na parang is standing up for his or herself, no? Depending herself or his self. Parang pinoprotektahan lang niya yung sarili niya. So, yung person na to nag-close off, nag-defensive mode, and nag-walls up itong person na to, no? Guys, kumbaga parang avoidance, parang nilayo niya yung sarili niya. Okay? Pwedeng dun sa person na, kasi yung person na yun, parang mahal niya naman yung person niya. Kaya lang, pinaramdam sa kanya na hindi siya importante. Kasi marami pang gustong gawin yung person na yun. Okay, so, nag-walls up itong person na to. Okay? And then, this time, parang gusto lang niyang protektahan yung sarili niya. Okay? What else? Or pwede rin yung maraming gustong gawin. Kasi nga, marami siyang gustong gawin. Kaya, kumbaga parang, ano siya, dinepend niya yung kanyang sarili dahil meron pa nga siyang gustong gawin, di ba? So, what else? Ano pa po ang mangyayari sa situation ng ating mga Cancer? Ano pa po ang mangyayari sa situation ni Cancer? Sa reading na to, Angel Spirits. Ayun na. Reverse. 2 beses lumabas yung the moon. Reverse. Sa mga na nakakaranas ng insomnia na guys. And then yun nga, okay, release of fear, unhappiness, hindi nga masaya, 'di ba guys? And sa buwan ng Oktubre, no? So kung meron
dahil may nanlilin lang dito, maraming sikreto. Okay, sa buwan ng Oktubre, mysteries unveiled na to guys, no? Kumbaga ipapakita na kung ano talaga yung mga hidden things na itinatago sa kanya ng person niya. Ipapaalam na sa kanya, no guys? So what else? Ay. Nako guys, wait lang, nahulog yung cards. Okay, so ito yung nahulog. Uy, guys, ang daming queen dito. Okay, Queen of Swords is very honest, okay, independent, mapang-unawa, perceptive, may prinsipyo, very fair. Okay, 'di ba sabi ko nga sa inyo merong magre-reveal na, ilalantad na yung totoo, yung katotohanan. So, ito yung person na yon kasi very honest siya guys. And may prinsipyo siya, no guys. And gusto niya maging patas lang. Okay, so may aamin na guys sa October kung ano yung mga hidden things na itinatago ng person na to. And then meron kayong reverse na Four of Cups. Okay, yung iba sa inyo, okay, yung iba sa inyo, inaccept na yung naging sitwasyon nila ng person niya. Okay, acceptance, and pinipili na nila yung maging masaya. Choosing happiness, kasi hindi sila naging masaya dun sa pagsasama nila ng person niya. Okay guys, so inaccept na ng person na yon. And then, yun nga, sabi ko sa inyo, may magre-reveal ng katotohanan. So, sa month of October, malalaman nyo na yun, magkakaroon ng clarity, no guys. Yun, magkakaroon ng clarity kung ano yung mga hidden things na sinisekreto sa inyo ng person ninyo. Okay guys, and na-accept na ng person na yun yung situation. And choosing happiness na lang siya this time. Okay. So, what else? Uy, reverse din to guys. Kaya lang Page of Cups na reverse. Okay. Okay. Someone na may pagka-immature, no? Immaturity. And then, someone na gustong tumakas sa pangyayari. Okay, guys? And itong person na to parang malaki yung insecurity niya, guys, sa kanyang sarili. Okay, kasi nga, indecisive siya eh. Hindi niya alam kung ano yung talagang gusto niya. Okay? So, malaki ang insecurity ng person na to. Wala siyang kapanatagan sa kanyang kalooban. Okay? And mahina yung kanyang damdamin. Emotional vulnerability. Pasensya na, nabubulol ako. Emotional vulnerability. My goodness. Pasensya na kayo guys, tao lang. Ganun talaga yon. Ayoko naman maging perfect. And nobody's perfect. Pinagtanggol yung sarili, no? So, yun, mahina ang kanyang damdamin, tong person na to. And gusto niyang takasan kung ano yung nangyayari sa kanila ng person niya. May pagka-immature, okay? So, I feel na ito yung person na maraming gustong gawin sa kanyang life. Na hindi niya alam kung ano yung talagang gusto niya. Kaya lang, yung isang person, hindi na siya masaya sa naging relasyon nila. Kaya, inaccept niya na lang yung nangyayari sa kanila and then choosing happiness na lang siya, no guys. And ang gusto lang niya magkaroon ng klaro yung kanilang paghihiwalay. Okay? And then, or malinaw na sa kanya na wala na talaga sila nung person niya, no guys.
Ibig sabihin ng clarity sa card na yon. And then, meron kayong 9 of Cups. Okay. Okay. Some of you naman, yung nasa magagandang sitwasyon, yung sabi ko nga na siguro magpapakasal na sila ng person niya kasi nga very compatible sila, no? Yung iba naman sa inyo, 9 of Cups is happiness, guys. Fulfillness, parang wishes come true, okay? Yung pinagdarasal nila na tao na gusto nila makasama na nila sa kanilang life. Kaya siguro magkakaroon ng celebration, no? Siguro pwedeng magpapakasal na sila or engagement, no? Yung kanilang celebration na gagawin. And then, yung person na to very kontento na siya sa kanyang sitwasyon with his or her person, no? Very satisfied and feeling success na siya sa life, no? Marami na siyang na-achieve sa buhay, no, guys? So, yun. Yun po ibig sabihin ng 9 of Cups. And then, what else? Vulnerability. Ayun. Hindi ako naka-move on dun sa vulnerability. Haba kasi. And then, meron kayong 8 of Cups na reverse na naman. Okay. Okay. Siguro yung person na yun, no, may pagka-tamad kasi, guys. So, etong person na to, parang lack of motivation. Kaya siguro ganun yung ugali niya, no? And then, yun nga, may pagka-immature. And, yun nga, may pagkatamad, low skill, and then, pag meron siyang trabaho, lagi niyang inaalisan, no? Guys, or pwedeng, pag may trabaho siya, minamadali niya yung work niya. Parang walang quality yung kanyang ginagawang paghanap buhay, no, guys? Low skill nga. So, ganun pala yung ugali nung maraming gustong gawin sa buhay. Kaya wala siyang nagagawa, wala siyang natatapos, wala siyang na-achieve sa sarili niya kasi nga may pagkatamad tong person na to. Lack of motivation, no, guys? Laziness and low skill, no, guys? So, kumbaga wala siyang na-achieve sa kanyang life. And hindi niya pinriority yung kanyang person. Priority niya yung sarili niya. Meaning, may pagka-selfish yung person na yun. Parang gusto niya yung sa kanya lang. Hindi niya na-acknowledge yung person niya. Kaya yung person na yun, naging malungkot sa pagsasama nila. No, guys? So, what else? Ano pa po ang mangyayari? So, tuluyan na bang magkakahiwalay? Kasi divorce na, guys, I feel wala nang na magkakabalikan pa yung Cancer na nakipaghiwalay sa person nila. I feel hindi na sila magkakabalikan kasi meron na kayong divorce card dito and separation. Disharmony, broken family. Okay, pero meron ditong Cancer na nasa magandang relasyon, no? So, yun. And then, meron kayong the Emperor. This is a major arcana, no? Divine masculine, okay? So, sabi ko nga sa inyo, twin flame soulmate yung iba sa inyo dito na Cancer, no? Siya talaga yung magiging person ninyo. Okay? Very, authoritative, very powerful, and father figure talaga siya, good provider pagdating sa kanya, sa family niya. Okay, guys? And very abundance na tong person na to. And I feel maganda yung trabaho nung magiging person nung
mga na andito na ikakasal, no? Kumbaga stable na yung work nila. Lumabas naman tong Nine of Swords. Okay. Okay guys. So lumabas naman tong Nine of Swords. I feel na yung feeling ng person nyo this time is eto. May takot, may anxiety, nasa breaking point siya this time, no? Feeling despair, and hindi siya naglalabas ng kanyang kwarto. Na-isolate niya yung sarili niya and hindi na siya makatulog sa gabi. Dahil siguro, this time or na-realize niya na yung kung bakit ganun yung naging sitwasyon ninyo, nung person mo, no? Guys, kayo na po yung bahalang maglagay ng sarili ninyo sa sitwasyon dito, no? Energy is fluid guys, vice versa. Pwedeng kayo yung sinasabi sa card, pwede rin yung person ninyo. Kaya kayo na yung maglagay ng sarili nyo sa sitwasyon. Okay guys? And what else? Yung inyong overall energy is Page of Pentacles. Okay guys. Page of Pentacles is good news to guys sa future, magkakaroon din ng good news pala no, yung inyong October na reading. So, some of you makaka-receive kayo ng good news sa buwan ng Oktubre. And this person's very loyal, faithful, consistent, okay? Siguro kung nag-aaral to, studious siya, no? Yung masipag siya mag-aral and goal-oriented tong person na to, magaling magplano sa kanyang life, no? Very inspiring, nakaka-inspired siya, na guys. So, yun po yung ibig sabihin nitong cards na to. So, sa month of October ninyo, maybe kung good news na sinasabi, maybe kung meron kayong in-applyan na work, maybe some of you makaka-receive kayo, yun siguro yung good news, no? Makaka-receive kayo ng letter or call from dun sa company na in-applyan ninyo, no guys? So, yun. Sa buwan ng Oktubre, meron ding good news. So, yung iba naman sa inyo, magkakaroon ng celebration dahil pwedeng na-engage or pwedeng magpapakasal na sila nung person niya. Yung Emperor, no? Ang kanyang divine masculine, kanyang ka-twin flame, kanyang ka-soulmate. Okay guys, so yun lang yung ating nakita dito sa inyong cards, no? Some of you dealing kayo ng pwedeng Pisces, no? And same zodiac sign ninyo, Cancer, and then pwedeng Aries, Scorpio, pwedeng Earth sign, Virgo, Taurus, and Capricorn, and ano pa ba? Pwede rin pong water sign. Yun nga, same zodiac ninyo, Cancer, Scorpio, Pisces. So, yun lang po yung ating nakita dito sa inyong cards, no? So, magkakaroon din ng good news. Dun sa naghiwalay naman, eto na yung feeling ng person nyo sa paghihiwalay ninyo. This time, nakakaramdam na siya ng fear kasi mag-isa na lang siya dahil tinanggap nyo na inaccept nyo na yung paghihiwalay ninyo and pinipili nyo na lang na maging masaya kasi hindi ka naging masaya sa relasyon na binuo ninyong dalawa. Okay guys, so parang klaro na sa'yo na hindi kanya priority dahil marami siyang gusto. Marami siyang gustong gawin pa sa buhay niya. Kumbaga, magulo yung isip niya, may pagka-immature, no? Hindi niya binigyan ng halaga yung ikaw, yung relasyon ninyo, yung sitwasyon ninyo. Kasi parang naging selfish siya. Inisip niya lang yung mga gusto niya. So, ganun po yung nangyari dito sa reading ninyo, no? Mag-pull tayo ng message dito sa Union deck. Tingnan natin anong message para sa ating mga Cancer, Angel Spirits. Ay, sige, bumukas tong dalawa.
Basahin natin. Oh guys, dun sa mga ikakasal na Oktubre, true love pala kayo ng person nyo. Kasi nga, twin flame soulmate kayo guys. This love is emotional, physical, and unconditional. Wow. And then, ayun nga, ayan na guys. Ito na siya guys, regret. Regret, someone feels remorse. Nanghihinayang na siya guys for the way they treated you. Guys. Ayan. Oh my goodness. Minsan talaga nasa huli yung pagsisisi. Pag wala na yung person, tsaka nyo lang maiisip na importante pala sila sa inyo. Ganun talaga yon. And then, yun, yung iba sa inyo, dahil nagkaroon ng clarity and pinili nyo na lang maging masaya and inaccept nyo yung pangyayari, eto nangyari, self-worth. Nagkaroon kayo ng self-worth. Value, self-esteem, confidence. No guys, naging empowered by valuing yourself. Yung iba sa inyo. Kumbaga parang mas pinahalagahan nyo na lang yung sarili ninyo. Okay, and then, romance. Open yourself to romance para dun sa mga ikakasal, na mga soulmate, no? Or mga na-engage. And then, dalawa naman guys. Oh guys, meron kayong second chance. Second chance. This relationship deserves a second chance. Okay, I feel na yung iba sa inyo na nakipaghiwalay, some of you, no? Kung yung iba hindi na talaga no choice na ayaw na nila makipagbalikan sa person nila, meron ding mga cancer na magbibigay pa ng second chance sa kanilang person. Kasi ano to guys mapagmahal kasi itong ibang mga cancer natin. Very sila, compassionate, mahabagin. Kaya yung iba I feel magbibigay ng second chance. Yung iba hindi na, okay? Kasi inaccept na nila yung sitwasyon nila nung naging person nila. And then, okay, kaya siguro hindi nagkasundo yung iba, no? Kasi different pages kayo ng person mo. You and this person don't share the same vision. Okay? So magkaiba kayo ng gusto. Kung yung isa ay gusto lang tahimik na pamumuhay, masaya lang. Yung isa naman, marami siyang gusto pang gawin. Hindi siya nakapokus sa family ninyo na binubuo. No guys? So, mag-pull tayo ng message ng person mo. Tingnan natin, ano ba yung messages ng person Cancer? Para sa kanya. Baka may gustong sabihin yung person ni Cancer. Message? Guys, oh my goodness. The one I love. Yan, nare-realize niya na. Pag wala na, tsaka lang nare-realize. Oh, you are my everything. And then, oh guys, I'm sorry. Ayun na guys. Oh my goodness. Kaya siguro magkakaroon ng second chance. Siguro hihingi pa ng sorry yung person na yun. Magsusorry pa siya. Oh, guys, you are always in my thoughts. Sabi ko nga sa inyo, hindi na siya makatulog. Guys, lagi kayong naiisip ng person nyo. And then, I knew we were meant to be together. Ito naman yun dun sa mga ikakasal na, mga na-engage. Yung mga nasa perfect relationship. No, guys. Wow. Ang ganda ng message. And then, mag-pull tayo ng message dito sa Angel's Answer. Tingnan natin, ano ba ang mensahe para sa ating Cancer dito? Meron kayong, guys, look for a sign. Okay, yung iba sa inyo siguro naghahanap ng ganito, no? Look for a sign kung talaga bang nagbago na yung person na yon, kung kayo na ba talaga yung pinipili niya, hindi na siya na guguluhan. No guys, look for a sign. And then,
Oh guys, magiging abundance yung inyong pamumuhay sa mga susunod na buwan, okay? Hindi ko naman pwedeng sabihin sa October. Maybe darating sa panahon ninyo 'to guys, magiging abundance din kayo guys. Kasi hardworking person yung iba sa inyo mga Cancer sign. Masisipag maghanap buhay and magaling sa business guys. Si King of Pentacles and Queen of Pentacles is here. Para silang magaling sa business. Si Queen, meron siyang good business sense. Tapos si King naman, ano siya, magaling siya sa mga, pagdating sa mga investment. Marunong siyang magpatakbo ng mga negosyo. No guys? So, yun lang. And then, mag-pull tayo ng numbers and letters para sa ating mga Cancer sign. Tingnan natin initials ng person niyo sa letters and then birthday and anniversary niya yung numbers na guys. So, meron kayong number 21, number 28, and letter C, letter T, letter G, and letter F. Guys, baka mag-resonate sa initials ng person niyo yung letters and then yung number baka sa birthday and anniversary ninyo mag-resonate. Okay, so yun lang muna guys yung ating reading para sa inyo mga Cancer sign. Medyo mahaba yung ating reading this time, no? Kasi mahaba yung intro ko. Hindi kasi parang na ano lang ako doon sa, baka po kasi nakikita ko kasi sa ibang nagre-read, nag-aano sila ng nagsasabi sila na ginagamit yung account nila, na mayroong naniningil, ginagamit yung account nila. So, kini-clear ko lang po sa inyo na itong channel na 'to, itong, Pinoy Twins Tarot is hindi po naniningil ng kahit ano, hindi po ako nanghingi ng donations or kahit ano, okay guys? So, yun lang po. Nagre-read lang po ako sa extra time ko, yung para libangan ko na rin po kasi. Ginagawa ko kasi ito sa sarili ko and then gusto ko lang i-share sa inyo yung nalalaman ko sa pag-read ng cards. So, yun. Sana po ma-appreciate ninyo yung ginagawa ko para sa inyo, no guys? So, yun lang po and maraming salamat. See you next reading guys. Cancer sign. Thank you so much. Para po dun sa mga cross-watcher, thank you so much guys. Kahit hindi kayo Cancer, kung nag-resonate sa inyo yung reading, meaning para sa inyo yung reading na ito. Kung kahit hindi kayo Cancer and then nag-resonate sa inyo. Ganun po yun guys. No, wala tayong andito na specific na para sa Cancer lang to. Pero kung ibang zodiac sign mo and then nag-resonate sa inyo yung reading, meaning para sa inyo talaga yung mensahe dito sa reading na to. Okay guys, so ganun lang po yun. Maraming salamat. See you next reading guys. Bye for now. Have a nice day and blessed be. And paalala ko lang guys, dun sa mga cross-watcher, kung hindi pa kayo subscribe, consider subscribe guys para ma-notify po kayo. Every week po ako may readings para sa inyo. So, thank you so much guys. Bye for now. Have a nice day and blessed be. Bye. Thank you.